Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila lumabas nga na naman ang mga dakilang bayarin sa kamera. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila nagiging walang kwenta na nga ang kamera na ito dahil nga sa mga congressman na mga politiko na ito. Dito natin makikita mga kaibigan na lalo ngang umigti ang galit ng netizen kay Kong Abante at kay Romualdez na ito at kay Castro at kay Raul. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pinipilit nga nilang makapasok ang ICC sa bansang Pilipinas para nga raw imbestigahan si former President Rodrigo Duterte. Well mga kaibigan, kung tutuusin at iisipin, tignan muna ninyo ang background ng ICC dahil sa mismong bansa nila ay hindi nga nila mas lusolusyonan ang mga droga tapos gusto pa ninyong papasukin sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagkukumpulan na naman ang mga politiko na useless ang kanilang katalinuhan kung pera lamang ang pinag-uusapan at nababayaran ang kanilang mga prinsipyo. Matagal nang walang konektado ang ICC sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay nagkukunwari pa na papasukin na daw ang ICC sa bansang Pilipinas at magkakalaman na. Ngunit kung makikita natin, kilala na natin ang ugali ng mga politiko na ganib sa kapangyarihan dahil nababayaran ang batas nga ng bansang Pilipinas ngayon. Tila banat nga ni Vice Presidente Sara Duterte na tila kung tuluyan ng makakapasok ang ICC sa bansang Pilipinas ay isa lang ang ibig sabihin neto na tila walang kwenta ang batas ng Pilipinas. Lagi natin tatandaan na may batas tayo sa bansang Pilipinas at may sinusunod tayo. Hindi lang naman ito masyadong natutupad dahil sa mga bayarang mga politiko na pagmayaman ay hindi na iniimbestigahan. Kaya ngayon nga ay talagang pilit nila na pinapabagsak ang mga Duterte. At tila pati nga daw di umano itong si Kong Abante ay tila nababayaran na ang kanyang prinsipyo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Meron po tayong source. There's nothing to it. A lot of speculation, but none of that is true. Maraming spekulasyon pero wala sa mga ito ang totoo. Ganyan inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may basbas umano niya ang mga anti-Duterte resolution sa Kamara. Kabilang narito ang humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa investigasyon sa posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Sa press conference sa unang araw ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Romualdez na nirerespeto niya ang mga saloobin at opinyon ng dating kasamahan niya sa Kongreso. Gayunman, wala umanong tama rito. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Sinigundahan din ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri si Romualdez sa gitna ng mga aligasyong may plano itong tumakbo sa eleksyon. The speaker's focused on his work. He told me earlier, let's not talk about politics. Migs, don't worry about that. I don't let it bother me. I'll just focus on my work. Ilang araw matapos maihain sa Kamara, tinalakay na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Bagay na kwestiyon naman ng ilang senador, gaya ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Pero ayon kay House Speaker Romualdez, inaaksyonan lamang nila ang sentimiento ng mga miyembro ng Kamara. And we have to be sensitive and responsive to the mga hinain po ng ating mga kongresista. We don't read much more into it than what other people do, but nonetheless, they are still entitled to their own views and even their speculations. But we leave it to that. We just do it as a matter of course. Patawa-tawa ka pa tambaluslos.
ilabas mo na lang yung resibo mo. Ilabas mo na lang yung liquidation mo, patawa-tawa ka pa dyan. Huwag mo kaming daanan sa patawa-tawa mo. Diba? Nililihis nyo ang issue. Kaya gusto nyo papasukin ng ICC para yung issue po mapunta po sa ICC. Makakalimutan na po ang liquidation. Huwag nating kalimutan ang liquidation, mga kaibigan, dahil pag nagkalimutan yan, ay lahat po ng pera natin ay mawawala. Diba? Ang hinihingi po dito, resibo. Sa MOOE, resibo ng extraordinary funds. Dapat ipakita nyo muna bago kayo magkuda-kuda dyan, bago kayo kung ano-ano mga pinagsasabi nyo sa ICC. Sa umpisa pa naman, sabi nyo wala ng ICC. Ngayon, sasabihin nyo meron. Pag-aaralan nyo. Dahil gusto nyong ilihis ang story, ang issue. Ganun lang kasimple yan, guys. Buksan ang libro. Kala nyo nakalimutan namin? Sa isang pahayag, pinaalala naman ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Hinimok nito ang Kamara na respetuhin ang posisyon ng Pangulo na siyang Chief Architect ng Foreign Policy. Punto ng Vice Presidente, labag umano sa saligang batas at pagmamaliit sa mga institusyon ng batas sa Pilipinas kapag pinayagang makapasok sa bansa ang ICC prosecutors. Dagdag ni VP Duterte, huwag anyang insultuhin at bigyang kahihiyan ang mga hukuman sa Pilipinas sa paniniwalang mga dayuhan lang ang may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa bansa. Dapat sundin nyo yung sinabi nyo kung meron kayong isang salita. Diba? Oo. Kung ililihis nyo ang issue, diba? Para makalimutan yung audit. Huwag kayong mag-alala, guys. Hindi po natin kakalimutan ng audit. Aaraw-arawin po natin sila. Kasi naramdaman ko yan eh. Alam ko nililihis na lang yung, kumbaga parang pinaikot-ikot lang nila yung mga tao eh. Para syempre, di ba? Wala po silang maipakita na audit eh. Alam ng lahat yan. Wala po silang resibo, guys. Maniwala kayo sa akin. Alam ng lahat yan. Wala silang liquidation. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nagpapakita ng liquidation. Di ba? Lalo na si Tambaloslos. Ang laking pera niyan. Magkano po ang nakuha niyang pera dyan sa Kamara, mga kaibigan? Di ba? Pati yung magkano ang confidential funds ni President Marcos? Billion po, guys. Imagine niyo billion. Diba? O, punta na po tayo sa ibang topic, mga kaibigan. Ito po, no? Ito pong pakita ko sa inyo, guys. Asa na ba yon? O, isa pa tong ayan o, isa pa yan, o. Isa pang walang kwenta, o. Ayan, nakikisaw-saw din, o. O, tingnan nyo sa screen nyo, nakikisaw-saw din yan, mga kaibigan. O, Lagman, cooperate with ICC to show respect for international rules. Wow, to show respect daw, mga kaibigan, sa international rules. Talaga lang, ha? Respeto daw, mga kaibigan, sa international rules. Hindi nga kayo marunong rumispeto dito sa Pilipinas eh. Sa international rules pa kaya. Ayan o, Lagman, cooperate with ICC to show respect for international rules. Ang galing niyo mag-utos, no? Pero ang liquidation niyo hindi niyo pa rin pinapakita. Anong petsa na? Ayun o, sabi po niya doon. Ano ba sabi niya dito? Basahin po natin, mga kaibigan. Ang sabi niya dito, guys, itong si Lagman. The Liberal Party lawmaker files the third resolution. Pangatlong resolution na daw yan, mga kaibigan. At the House of Representatives urging relevant agencies to work with International Criminal Court prosecutor. Pinipilit po ni Congressman Lagman na makipagtulungan daw tayo sa International Court or the ICC. Di ba? Buhay pa. Buhay na buhay pa siya.
Sabi dito, Albay 1st District Representative Edsel Lagman emphasized the importance of having the Philippine government cooperate with the International Criminal Court's ICC probe on the drug war, saying it would show the country's respect for international law. Ang hilig nila yung mga international, no? Bakit wala ba kayong tiwala sa mga sarili nyo? Wala ba kayong tiwala sa mga sarili nyo na may kakayahan kayong paganahin ang ating batas na hindi po tayo nakikiano doon sa ibang lugar, no? Sa international. Kaya naman natin eh. Huwag lang kayong corrupt. Kaya po tayo nagkaletse-letse dito dahil corrupt kayo eh. Ayaw nyo nga maglabas ng resibo. Tapos ngayon pipilitin nyo ang ICC. Anong klase kayo? Ha? Anong klase kayo? Eh alam naman natin mga kaibigan, di ba? Yung House Resolution na yan. Kung anong laman yan. Para saan yung House Resolution na yan? Alam naman natin guys, di ba? Na-discuss na natin yan. Delikado po yung 1477 na yan guys. Protection nila yan. Protection para po madiin ang mga Duterte. Kasi isinasama po nila si Vice President Sara Duterte mga kaibigan. In case po na matuloy ang investigasyon ng ICC, isinasama po nila ang ating Vice President. Hindi lang po si Tatay Digong guys ang iimbestigahan. Kasama na rin ang Vice President. Ay di tuwang-tuwa sila. Di ba? Malamang tuwang-tuwa sila kasi kasama ang Vice President sa investigation. Ito po, panoorin po natin ang updates mga kaibigan. I-play po natin guys. Palagay ko talaga importante na ma-urge ang executive agencies na mag-cooperate na sa ICC prosecutors sa kanilang investigation sapagkat talagang given naman talaga na at the time this complaint was filed ay meron jurisdiction yung ICC. Yung subsequent withdrawal ng Pilipinas did not retroact and it was continuing yung jurisdiction up to March 16 I think 2019. So it's very clear na yung ICC investigators ay meron jurisdiction. At yung Supreme Court natin mismo ay nagsabi na may jurisdiction yung ICC investigators. Ano pa naman ang hinihintay natin? Ipakita natin sa buong mundo na tayo ay hindi renegade at tayo ay susunod sa international rule or world order at yung tinatawag natin na talagang kailangan sundin yung rule of law, both domestic and international. Paano po sa palagay ninyo na magiging open si President Marcos po dito sa idea na to? Kasi kung ang pagbabatayan po yung mga sinasabi ng SOLJEN, ng DOJ, close na sila sa ICC eh. Pero pagdating kaya sa Presidente, ano yung dapat mangyari? Palagay ko naman ay ang ating Pangulo ay titingnan yung sentiment ng Kongreso, ng House of Representatives. Ang ating Pangulo, titingnan daw ang sentiments ng House of Representatives. Talaga lang ha? Ang Pangulo po natin guys, pinsan niya po ang House Speaker. Oh. Do you think, Mr. Congressman Lagman, do you think susundin po ni House Speaker si Tambaloslos? Susundin niya si Kuting? Hindi niya po susundin si Kuting guys. Dahil planado na yan. Nakaplano na yan. Kasama na sa propaganda yan mga kaibigan. Nasiraan po ang mga Duterte. Lalo-lalo na po si Vice President Sara Duterte. Pati na po si Tatay Digong guys. Kasi lalo po silang kumikilos ngayon dahil po nalaman nila na si Tatay Digong ay tatakbo sa 2028 as Vice President. Lalo silang nanginig. Di ba? Lalo silang nanginig. Lalo silang natakot.
Kaya tinan mo, pati itong si Tatang, ha? Nasilaw na rin. Oh. Nasilaw na rin si Tatang. At sa mundo naman wala naman na cross pwedeng ma-open. So yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Kung sabi niyo po kanina, ano po ba yung hinihintay natin? No? Bakit po kaya sa tingin niyo ngayon lang tinakil talaga rin ito, even the majority for the resolution, even the chairman po ng human rights? Kami naman talagang matagal na namin hinihiling yan na kailangan mag-cooperate na. Palagay ko may mga pagpapalit sa pananaw ng majority na talagang kailangan na sundin natin ang rule of law at yung world order na kailangan mag-cooperate fully ang ating bansa sa investigasyon ng prosecutors ng ICC. And we should not, ulitin ko, we should not be a renegade in the international order. Ano po kaya, sir, so tingin yung dahilan na nagpudyok po sa majority na nagpalit nga po yung kanilang mag-iisip tungkol pa? Your guess is as good as mine. Ano yun, sir? Kayo na mag-articulate na nasa isip niyo. Ano po ba yun? Ano po yung naisip ninyo? Sa palagay ko, wala naman talagang pananaw, wala naman talagang programa, o wala naman na intensyon na hindi nagpapalit. Palagay ko, merong mga talagang valid reasons kung bakit kailangan magpalit ng desisyon ang administrasyon. May kinalaman din po kayo support sa leadership. And may kinalaman din po kaya ito dun sa kasunod kasi pong resolution na support sa leadership. Matapos nga pong parang dungisan kumbaga ni dating Pangulong Duterte yung yung Kamara. Wala, sa aking pananaw, sinusunod natin lang ang rule of law. Kasi mahirap naman sabihin ko sa inyo na yung hindi ko talaga alam completely. Mayroon din akong hinala, pero hinala lamang yan. But gusto kong sabihin lang, we follow the rule of law. Kung talagang susunod natin ang rule of law, kailangan tayo mag-cooperate sa ICC investigators. Sir, since magpapatawag na rin ng resource speaker sa susunod na pagdidig, sa tingin niyo po ba napapanahon na din para ipatawag din sa dating Pangulong Duterte or mga parte ng dati ng administrasyon na dawit or involved din dito sa war on drugs? Hindi natin linilitis yung merits of the complaint. Wow. Ang atin lang tinitingnan yung kailangan ba i-express ang sentiment ng mababang kapulungan tungkol sa cooperation ng government sa ICC. We are not trying to try or hear the merits of the complaint. All that we are urging is the cooperation of the government. Ibang klase, no? Talagang budol talaga sila, no? Itong mga budol-budol, mga kaibigan. Klarong-klarong budol-budol po, guys. Ito po, may isa pang budol-budol. Ayan po, isa pa to. Abante. Si Abante says, resolution urging government to cooperate with ICC, not personal attacks versus ex-President Duterte. Sabi po ni Abante, mga kaibigan, hindi daw personal attacks. Hindi daw personal attacks, mga kaibigan, yung ginagawa nila na para makipag-cooperate sila sa ICC. Hindi personal attacks? Alam niyo naman na bawal ang ICC. Walang jurisdiction, pero bakit yung pinipilit? Ibig sabihin, personal attacks. Kasi gusto nyo ang mga Duterte mawala na. Di ba? Gusto nyo makulong, gusto nyo ang mga Duterte makasuhan, gusto nyo lilitisin sila. Di ba? Yun naman ang gusto nyo. Pati si VP Sara. Kasi nga sa 2028, mga kaibigan, yung mag-ama na yan, pag tumakbo yan, wala na.
game over na guys. Kung matuloy po yung mag-ama kung matuloy kung talagang itutuloy po ni President Digong, ni Tatay Digong, na tumakbo po sa 2028, ay talagang sigurado mga kaibigan, game over na. Tapos na po ang laban mga kaibigan. Kaya itong mga surot sa Congress, surot sa House, pinipilit po nila guys makapasok po ang ICC. Kahit walang jurisdiction. Pera lang talaga. Ano pa kaya? Ay, sino yun? Ay, yung nanguhula. Oo, hinuhula. Hinulaan niya si Bongbong. Oo, yun. Si VP Sara yun. Oo. Kasi yun magaling manghula. Naano ko na yun. Sila nga nagsabi sa akin na hinulaan na may babae. Alam mo na kung sino yun. Si VP Sara yun. Oo, kasama yan si Lagman, isa pa yan. Makaliwa din yan. So yun po mga kaibigan, kahit sabihin nila guys na hindi daw personal attacks. Klarong-klaro naman ang personal attacks Di ba? Nanloloko lang sila Pinapaikot-ikot nila yung mga tao, kunwari, nakukunwari lang sila na kailangan daw papasukin ng ICC para daw makipag-cooperate sa international rules or international law. Bakit? Ano bang ginawa ni Duterte? Ay, nako. Pangulo si Duterte Former president siya Ano bang problema mo? Ano bang problema niyo kay Duterte? Ano bang ginawa niya sa Pilipinas? Na para pagtulungan niyo siya at gusto niyo pang tawagin ang International Criminal Court. Di ba? Ano bang problema niyo sa mga Duterte? Na kahit pati si VP Sara isasama niyo sa investigasyon? Ano 'yun? Bakit yung isasama si VP Sara sa investigasyon? So, ibig sabihin, personal attacks yan. Yung sinasabi nyo na hindi personal attacks, walang personalan, hindi po kami maniniwala dyan. Kaya nyo gusto papasukin ng ICC dito dahil pinipersonal nyo ang mga Duterte. Yun talaga ang totoo dyan. Real talk yan guys. Huwag na kayo mag-deny kasi klarong-klaro na Diba? Lalo na itong si Congressman Abante. Diba? Noong nakaraang buwan, anong sabi niya? Suportado niya ang mga Duterte. Sabi niya, hindi daw natin kailangan ng ICC. Pero bakit ngayon, bigla na po lang siya nagbago guys. Biglang nagbago ang tono ni Abante. Kailangan na daw natin papasukin ng ICC. Yan At siya pa yung sa resolution Siya pa, si Abante pa. Tapos sasabihin mo, hindi personal attacks. Maniwala naman kami sa inyo. Lokohin nyo yung lolo nyong panot, wag kami. Diba? Ito po ang updates natin mga kaibigan. Kay Abante, panoorin po natin guys kung anong sasabihin niya. Sa akin personally speaking, na... Ayan po ang nangyari sa kamera. Tingnan nyo kung sino yung mga yan. Pagmasdan nyo ang mga mukha guys. Tingnan nyo mga kaibigan. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung sino yung dumalo sa kamera kanina. Andyan Sino ba ito nandito? Si Busita yata to Tapos si Gutierrez, tapos si Lagman. Yan po yung sa kamera kanina guys. Naghihiring sila patungkol po sa resolution. Kasi tinuloy na po nila guys, tandaan nyo yung mga mukha para sa susunod na election, huwag nyo nang iboto. Corrupt talaga grabe kamera guys, corrupt, grabe. Kaya mas maganda, kaya nga guys, mas maganda isarado na lang isarado na lang ang kamera. 'Yun ang pinakamaganda diyan. Para matahimik na tayong lahat, Oo, si Busita yan, Kita nyo, di ba? Palakihan natin. Di ba si Busita yan? Nakita nyo? Ayan, Suportado po nila ang ICC, mga kaibigan, dahil gusto nila
matuloy na imbestigahan po si Tatay Digong saka si BP Sara at yung iba pang mga kasama. Dahil ayaw nilang ilabas ang kanilang resibo. Kaya pinagtutulungan po nila, guys. Yung mga tao na yan, yung nakikita nyo sa camera, yan yung mga tao na ayaw maglabas ng liquidation. Kaya po, suportado nila, guys. Suportado nila si Tambaloslos. Suportado nila ang itong mga resolution na yan para madiin ang mga Duterte. Kaya tandaan nyo ang mga mukha. Kinakailangan na rin siguro na payagan na natin itong ICC na magkontak ng investigasyon sa ating bansa para makita po nila talaga ang real score, no? Ng mga ayan ilan ba yan? Ilan ba sila Ayan si Camara ayun si Castro Ito si si Brosas katabi ni Castro. Ilan lang sila bibilangin natin ilan lang sila guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga nasa 10 lang sila mga kaibigan. Yung iba ayaw pumunta diyan baka yung iba nahiya siguro kaya ayaw pumunta sa camera. Ayaw makita yung mukha nila. Yan yung mga dumalo kanina Ilan yan Tingnan niyo yung mga mukha. Nangyayari, meron pa talagang violation ng human rights. Sino yan Meron pa talagang hindi si Castro guys si Castro. Akala ko hindi na kasama si Castro Kasama pa pala si Castro. Dito natin malalaman kung patulan ito ng ating Pangulong Marcos. Tingnan natin. Yan lang po hinihintay natin yung pirma po, no? Pirma po ni Marcos. Kung pipirmahan ni Marcos yan, confirm na. Kumpirmado na guys. Ibig sabihin, gusto talaga nilang mawala ang Duterte. Kasi syempre pag pinirmahan ng Pangulo yan, yung resolution na yan, ipapadala na yan dun sa ICC at maghahanda na sila ng mga prosecutors, maghahanda na sila ng mga panel, no, yung mga tao. Tapos pupunta sila sa Pilipinas. Syempre ang sunod niyan, probable cause. After ng probable cause, isa-serve na ang warrant niyan. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, no? If ever po magwagi sila guys, matagal po bago ma-prosper yan, no? Matagal po guys, sobrang tagal yan, aabutin ng 10 taon yan. Baka Pangulo na, baka Vice President na si Tatay Digong nun, tsaka President na si BP Sara. Pag President na si BP Sara, sila naman ngayon ang iimbestigahan. Baliktad na ang mundo. Kaya magdasal po tayo guys na manalo po or tumakbo po si Tatay Digong at si Vice President Sara Duterte sa 2028. Di ba? Credible ang ating criminal justice system. At ayan si Raul Manuel, si Brosas kasama pa pala hindi ko napansin Ayan, 3 itlog. Nako. 3 itlog guys, konfirmado na. Kasama Sus Maria Josep. Ayan konfirmado na guys, 3 itlog kasama sa resolusyon. Na alam na this. Wala na alam na this. Ibig sabihin, planado po to guys. Para hindi na po yung kung ano pa mga akusasyon na narinig nila, kung ano pang tatanungin nila, sasabihin po nila, I think it's better for them to come over here and see for themselves what is happening. So you're confident, Congressman Benny, na kung dumating naman dito yung ICC prosecutors, they will not find anything wrong in terms of kung paano gumagalaw yung justice system natin dito? Well, I'm not actually saying na I'm fully confident. They might see something wrong. Lahat naman po ng bansa at buong mundo talaga naman merong human rights violations. Pero bilang chairman na Committee on Human Rights, I think it is my own personal mandate na sige, payagan na natin ang ICC para makita po nila talaga ang real score dito sa Pilipinas. No? Narinig niyo yun?
Narinig yung sinabi ni Congressman Abante? Sige, payagan na natin yung ICC dito para magkaalaman po kung meron pa talagang violation. Oh, narinig nyo? Sinabi niya, di ba? Yun po yung sagot niya, guys. Payagan na natin yung ICC para magkaalaman kung meron pa talagang violations. Yan po, ang ibig sabihin yan, mga kaibigan, moro-moro talaga dyan sa kamera na yan. Moro-moro. Talagang gusto talaga nilang maimbestigahan si Tatay Digong tsaka si VP Sara. Kasi parang wala lang sa kanya eh. Sige, papasukin natin yung ICC. Parang ganun lang eh, no? Hindi man lang naisip na ang gusto nilang imbestigahan si Tatay Digong. Di ba? Alam naman nila sa Tatay Digong, di ba? Kilala nila sa Tatay Digong. Yung Pangulo pa si Duterte, guys, itong mga to, suportado po si Duterte ng mga panahon na yon. Nakikipaglaban po sila, guys, sa Duterte. Lalo na yung nagkaroon ng ABS-CBN hearing sa Congress. Sila po yung mga tumatayo doon, nakikipaglaban. Suportado nila ang desisyon ni Pangulong Duterte noong mga panahon na yon. Pero bakit biglang ngayon, porket wala na po si Digong sa pwesto, ayan, gusto na nilang imbestigahan si Tatay Digong. At isasama pa ang kanyang itong si Vice President Sara Duterte. Wala na ba talaga silang wala na ba talaga silang hiya, no? Hindi ba sila nahihiya sa mga sarili nila? Or baka siguro talagang sinadya lang nila yan dahil wala na talaga silang choice. Dahil pag nahuli sila sa liquidation, guys, sila ang makukulong ng 100 years. Katulad po ni Napoles. They will not only accept any accusation from anyone here in the Philippines, lalo na yung mga oposisyon, lalo na yung mga ayaw sa ating former president. Although ako, personally, I support the former president sa lahat ng kanyang, halos lahat ng kanyang mga ginawa nung siya presidente ng Pilipinas. But the thing is this, pagkabisan kasi itong ICC na ito, kung sino-sino lang pinapaniwalaan eh. So it's better for them to come and see for themselves, no? Oh, di ba? It's better for them to come and see for themselves. Ibig sabihin, guys, wala na talaga to. Bayad na talaga to. Magkano kaya? Wala nga jurisdiction ang ICC. Kasi nga, kumalas na tayo dyan eh. Bakit mo pinipilit, ha? Congressman Abante, bakit mo pinipilit? Huwag mo na pong pilitin. Sabihin nyo na lang kasi ang totoo na natatakot kayo sa mga Duterte dahil nga challenge kayo na maglabasan ng liquidation. Kaso lang, wala kayong mailabas. Wala kayong maipakita ng mga audit dahil wala kayong audit. Wala kayong resibo. Yan ang totoo dyan. Huwag na po natin paikutin, Mr. Congressman Abante, no? Huwag na po natin paikutin, sir, no? Sabihin nyo na lang ang totoo. Kasi the way po na sumagot kayo sa media, para bang gusto mo lang, sige, papasukin na nga natin yung ICC na yan para malaman natin kung sino ba talaga ang ano ba talagang violation, di ba? Ano akala mo sa Pilipinas? Parang ganun lang. Wala ba talaga tayong kakayahan, guys, na mag-imbestiga tayo sa mga sarili natin? Diba sabi nga ni VP Sara nakakahiya yun. Mawawalan tayo ng hiya. Mawawalan po tayo ng kredibilidad pag pinapasok po natin ng ICC. Kasi nga malalaman ng international community yan eh. Ibig sabihin, dysfunctional pala talaga ang Pilipinas. Wala tayong kwenta. Yan ang ibig sabihin yan. Sapagkat naniniwala ako that this resolution actually is upholding the rule of law. Our commitment to the rule of law is a fundamental pillar of our democracy. So sa akin, by cooperating with the ICC, even if after our withdrawal from the Rome Statute, we demonstrate that no one is above the law.
and we are accountable for our actions. So this solution is about principles, not personalities. No? Sa akin naman, ang nais lang naman natin makita ng ICC talaga nangyayari. Ang Pilipinas po ay napakagandang bansa niya. Pero mga ilan talaga na nagiging maganda ang nangyayari sa ating bansa. Maganda ang Pilipinas pero sinisira nyo. Kayo din sa Congress. Maganda ang Pilipinas pero sinisira ng Kamara. Bakit ayaw nyo maglabas ng resibo? Nakakapagod na talaga. Sa totoo lang guys, nakakapagod na po, no? Araw-araw natin hinihingi yung resibo, liquidation, audit, wala pa rin naglalabas. Iniiba-iba lang nila ang kwento. Iniiba-iba nila ang issue para malihis po ang tao. Di ba? Kaya nga, ano bang gusto nilang solusyon itong si matandang ito? Di ba? Ano bang gusto niyo yung solusyon talaga? Di ba? Bakit ang pinag-iinitan nyo ang mga Duterte? Dati naman, hindi naman ito pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan ba yung ICC? Wala po. Hindi po pinag-uusapan yan. Pero ngayon, pinag-uusapan nila. Bakit biglang pinag-uusapan ng ICC? Dahil meron pong challenge si Tatay Digong na hanggang ngayon, wala pa rin tumutugon sa challenge. Ewan ko kung kailan sila tutugon dyan. Malapit na matapos ang taon. Lahat naman ng bansa ganyan eh. Meron palaging itinatawag natin inequality o inequity for example. Pero alam mo sa akin it is time for us to open our books. Ibig sabihin we belong to the community of nations na kinalalaman po ng maraming bansa nangyayari dito. Kahit po sumigaw tayo dito na tama ang ginagawa namin, wala kaming problema rito. Pero yung ICC, pinapakinggan po yun ng maraming bansa eh. So sa akin lang, pumunta kayo dito. Tinan nyo talaga nangyayari. Balagay ko, mapapahiya kayo. Hindi kami nakakaawa. Kayo ang nakakaawa. Bayad. Magkano kayang bayad dito? Ay, nako. Ayan po, punta na po tayo sa ibang topic natin mga kaibigan. Ito po, si Sara Duterte allowing ICC probe that degrades Philippine legal institutions. Yan po ang sagot ni Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Talagang masisira naman talaga ang Pilipinas guys. Sa totoo lang, madidegrade po tayo. Degrades, no? Mawawalan po tayo ng kredibilidad. Pag pinapasok po nila ang ICC mga kaibigan. Open our books daw, sabi niya. Open our books. Pero open our books sa international. Pastor yan, di ba si Kong Lagman? Pastor yan eh. Ayan po, tingnan niyo po sa screen niyo guys. Yan po ang sagot ni VP Sara. Yan po. Sara Duterte allowing ICC probe degrades Philippine legal institutions. See? Nag-gets nyo guys? Ibig sabihin, bababa daw ang tingin sa Pilipinas pagdating po sa legal institutions mga kaibigan. Madidegrade tayo. Pag pilit nating ipapasukin ang ICC dito. Pero itong itong mga surot, pinipilit pa rin nila guys na tama daw sila. Meron daw jurisdiction. Resibo mo na, sige. Sige, ganito na lang. Gusto niyo talaga papasukin ng ICC? Dapat meron tayong challenge sa kanila guys, no? Maglabas muna kayo ng resibo. Pag nilabas yung resibo nyo, lahat kayo dyan, papayag na po kami ng ICC. Ano guys, okay ba sa inyo yon? Maglabas muna sila ng resibo, tapos pag nakita na natin yung resibo, mga liquidation, pwede na po natin papasukin ng ICC. Fair is, di ba? Fair game. Kasi parang ayaw nila eh. Parang ayaw nila maglabas ng resibo eh.
Kung ano-ano ng mga ginagawa nila mga issue na irrelevant. Talaga naman. Well mga kaibigan, tila nakakalungkot ngang isipin na pati nga si Kong Abante ay gusto nyo nang papasukin ang ICC na kung tutuusin ay wala naman na itutulong ang ICC sa bansang Pilipinas na ito dahil di umano hindi nga nila kayang solusyonan ang problema sa kanilang bansa at mikikialam pa sila sa problema ng bansang Pilipinas. Dito natin makikita mga kaibigan na wala na ba talagang batas ang bansa natin at talagang nakakaawa naman ang mga politiko na ito na gusto talagang pabagsakin ang mga Duterte. Kaya naman talagang gagawin nila ang lahat ng kahit masama, kahit mabayaran na ang kanilang mga prinsipyo. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.